Hi guys, nandito tayo ngayon sa Laak Davao de Oro, particularly dito sa Barangay Andap. Ang mga daan dito ay pinalapad na, malinis na rin tignan. Dito na portion ay pula ang lupa. Tingnan nyo naman, red soil. Tirik na tirik ang araw ngayon dahil tanghali pa. Dito rin malinis tingnan kasi pinalapad. Dito tayo dadaan sa right side patungong Binasbas. Dito rin nilagyan ng mga limestone, pinatag rin. Ang mga damo ay tuyong-tuyo. Wala ganong ulan siguro dito. Ating tatahakin itong daan patong Imelda kung pinatag ba ang lupa dito. May bahay na walang nakatiraw, abandoned house, pero may mga naglagay ng mga duyan. Wala ganong sasakyan dito guys. Walang kasalubong. Kasi ang daan ito ay hindi dinadaanan ng maraming sasakyan dahil shortcut road ito patungong Inakayan. Pero mayroon ring dumadaan dito konti-konti lang, mga motor. Mga dito daan kasi maraming mga punong kahoy, manganda sa ating paningin. Duntian na mga kakahuyan, refreshing. Nung una dito ay malubak ito. Dinadaan kasi ito ng malaking truck na may karga-kargang mga falkata, yung mga 10-wheelers. Mayroong sementeryo dito guys, huling hantungan ng katawan natin. Maraming mga nakalibing. Ito ay nagpaalala sa atin na tayo ay temporary lang dito sa mundo. Ang tao kasi ay may dalawang aspeto. We are material at immaterial being. Kung material, that means meron tayong body, itong ating katawan na ating mararamdaman, makikita at mahawakan. At yung pangalawa na aspeto, yung immaterial, yung hindi natin makikita, mahawakan, ang ating kaluluwa at espiritu. That makes us a person na it will last forever. Kaya sa ating buhay, importante talaga na may pakialam tayo sa ating spiritual aspect dahil yan ay mabubuhay forever. Nandito na tayo ngayon guys sa Inakayan. 2-lane road lang dito. Sunday afternoon ngayon guys. Pauwi na tayo patungong Taum City. Galing pala tayo doon sa Kituba, Datuampunan, Laak Davao de Oro. Dito rin ano kaya ang tinatanim dyan? May pader na nilagay, mga poste. May gate pala doon. Wala rin katao-tao dito guys. Bihira dito ang mga tao na lumalabas kapag dumadaan ako dito. Siguro dahil tirik na araw. Merong mga tao. Ayan. Galing ito sa simbahan. Nagsisimba pa. Kasi nakapurma ng damit na pagsamba. Rough road gaming na tayo ngayon guys. Pinatag rin dito. Malubak ito daanan. Buti at pinalapad rin. Tingnan nyo naman ang damo sa kaliwat kanan. Tuyong-tuyo, malikabok. Dito rin ay konkreto na ang daan. Bago lang ito natapos. Kasi nung una, rough road ito. Malubak-lubak. At ngayon ay konkreto na. Sana hanggang doon sa may shortcut road, konkreto na ang daan patungong Barangay Andap. Dito rin guys, wala ganong katao-tao kasi nga tirik ng araw. Yung mga tao ayaw lumabas. Maraming mga saging dito guys, niyog. Yan ang mga tanim na karaniwan nating makita kapag tayo ay nagta-travel dito sa Laak Davao de Oro. Ang ganda nito kapag bumbiyahe ka, wala kang maraming kasalubong. Sulong-sulo mo yung daan dito guys. Maganda dito mag-rides. Merong mga young people, wala mga helmets kasi nga walang LTO dito.
siguro maligo yun doon sa Binasbas. Kasi doon sa may Binasbas, makita natin yung Madgaw River kung saan ang mga tao doon ay nag-family gathering, family outing, lalo na kapag Sunday afternoon. Dito na tayo ngayon sa pakurbada na daan na maraming maliliit na mga niyog. Pababa na tayo guys, kasi ang laak ay maraming mga bukirin, wala ganong patag dito. Tingnan nyo naman, slope, kailangan magdandahan. Yung mga damo dry na dry, delikado yan kapag may wildfire, crunchy yan sa apoy. At hindi siguro ang init dito guys. Meron namang mga luntian na portion, may kunting ulan siguro dito. Ayun, si nanay, may kasalubong pala tayo na bus. Malapit na tayo sa tulay ng Binasbas, kung saan sasalubong sa atin itong rough road. Tingnan nyo naman ang alikabok, dry na dry ang lupa dito. May truck pa na nasa unahan. Siyempre sasalubungin talaga natin itong mga alikabok. Meron pa naman tayong allergic rhinitis, kalaban ito sa aking allergy. Tuyo na daan plus matinding init, ito talagang resulta, maalikabok. Dito rin, pinatag na rin ang daan dito guys. Nung una malubak ito, sinamahan rin ng matinding init ng panahon, pero okay lang dahil kapag inulan ito, masira kagad ang daan. Maganda dito kung lalagyan nila ng kanal sa kaliwat kanan para yung tubig ay doon dadaan. Kapag walang kanal, dadaan ito sa may sentro ng daan, at yan ang magkukos ng pagkasira ng daraanan. Tingnan nyo naman dito, maraming mga sasakyan, may 4 wheels pa, may multicab, minivan, maraming mga motorsiklo dito guys. Dahil nga ang Madgaw River ay lugar ito kung saan maraming tao na naliligo para magpalamig dahil sa matinding init ng panahon. Dadaan muna tayo dito sa tulay. O, diba? Makita natin yung ilog doon sa ibaba. Hindi naman color brown, malinaw naman ang tubig. O, dito rin oh, merong mga maraming nagpa-parking, maraming mga tao ang naligo dyan. Meron pang nakapick up. Overtake muna tayo kakuya dahil masyadong malikabok ang daan. Kapag konkrito na ito, hindi na ganito ang daan dito. Patungo na tayo ngayon guys sa Wata or San Isidro. Noong una ang municipal name dito ay San Isidro, ngayon ay iniba na nila sa Wata na. Dito tayo sa kaliwa. Susundan natin itong mini truck na color red na malikabok. Thank you for watching and God bless.